Magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan. Magandang gabi, magandang gabi. Hindi ako retired. Retired. Labing-anim na taon ako sa servisyo. Nagpagkawin ko kagabi. Nakita ko sa Facebook, binibira ako. Ganun talaga ang tatak ng mga gago. Para tarik ko na kamay yung mga yung mga kasama ko kumando ng mga tarik ko na kamay mga yung mga yan, mga kekek, yung iba nakakilid-kilid lang. At marami gustong sumama eh. Pero sabi namin, dyan alam muna kayo. Hindi pa naman kailangan eh. Okay? Hindi naman ito paramihan eh. Hindi ito paramihan. Pakitaan to ng tama. Kung sino nasa katwiran. Tama! Kaya kahit mag-iisa ka lang, 1 milyon. Isa lang, basta ikaw nasa katwiran. Hindi ko makuha si Kuya Dado. May labang ka. Supremo. May labang ka. Okay? Hindi ito paramihan. Ngayon yung gustong sumama, mga Pilipino na gustong sumama sa atin, alam kayo sumama kayo. Pero yung mga natatakot, huwag kayong matakot. Nandito kami. Okay, kwentuhan ko kayo para makilala niyo ako. Pasensya na kayo, mapakamahaba. Okay yan? Kaya nyo? Kaya! Hanggang bukas sa umaga? Ay, kaya yan! Okay. So, sabi ko nga, 16 na taon ako sa servisyo. 16 na taon. Class 1983 ng PMA. Mga sikat-sikat na mga klase ko, General pinakasikat ngayon. Musta na, Mista? Musta na. Kaya yung, hindi naman piling ko lang tayo. National Security Advisor, si Ed Alno. Tsaka may atak akong istana, kasama si Ed Alno, na naging sikunta. Noong 1983, pinatay si Ninoy. Nagre-ranger kami, nilabutan kami, patay si Ninoy. Sabi nga namin, si Benigno Aquino, ay pagka naman tayo, tuloy-tuloy niya si Marco. Kaya, pagka pinatay niyo si Inday Sara, magtuloy-tuloy yan. Di ba? Pagka niyo si Duterte, magtuloy-tuloy yan. Kaya huwag niyo nang ulitin. Mali ang recipe. Huwag niyo nang ulitin yung nakaraan. Uulit. Respetuhin niyo yung history natin. So, nung pinatay si Ninoy, hindi nagtagal. Nag-people power na. 2 taon, 83, 84, 85, tapos 86. 1985, na-assign na ako sa Quezon Valley. 1985. Galing ako ng Davao Norte. Doon ako nakatikim ng binyag. Baptism of fire. Tapos makikita niyo naman sa pangalan ng channel ko? Pinoy Survivor. Ito lang channel ito. Pinoy Survivor. Nag-vlog pa no? Pinoy Survivor. Support! Okay. Tapos pinunta kami ni Colonel Honasan, Cagayan Valley. Colonel Honasan. Tinatanong ko yung mga official ko, uy, bakit nanda si Sir Greg? May kudeta ba? Meron daw, sabi ng mga kasama ko. Uy, yun ay pumutok na February 86. November pa lang, nag-uusap-usap na mga official. Buti ngayon walang nag-uusap-usap, May nag-uusap-usap pa sa AAP, taka sa PNP? Wala. Ma-professional sila. Professional. So, kami noon, kung bumaba kami, nauna ako. Pati ko sa CEO ko, alanganin ako sa sinasabi ni Colonel Aguinaldo Magpapatrolya kami, tapos bababa kami ng bundok, tapos isasakay namin yung mga baril namin sa bus. Tapos kami, bababa na kami. Yung mga gamit namin, susunod. Sabi ko, hindi pwede yun, sir. Nakapirma ako lahat dun So, pinakagabi, mauna ako. Mauna ako, tapos malaman kung totoo. Kung totoo, itatawag ko. Sabi ko, sir, sabihin ko na lang sa radyo para di ma-monitor, ikakasal na ako, sir, mag-inom ka. Ibig sabihin nun, tuloy na tuloy yung kudita. O di, baba ko. Hindi nagtagal, sir, mag-asawa na ako, ninong ka na. May umiiyak na. Meron nang nahuli ko sa Malacanang. Si
Dick Morales, Captain Dick Morales, at saka si Major Brillantes. Balak pa naman namin, ng mga mista ko, ikapo si Colonel Major Brillantes doon sa Ranger. Gusto namin ikapo. Tapos nun, pumutok na, sila Hunasan, nag-withdraw, Camp Aguinaldo. Si General Ramos, taling-pusa. Pineke ni Hunasan yung pirma ni Marcos Sr. at pinakitang ganyan kay Ramos. O kita mo, papahuli ka? Ayaw kasi sumali ni Ramos. Ngayon, sumali si Ramos. Ayun, naging hero, naging presidente. Okay? Pinatotoo kwento. O, di fast forward na, February Revolution. Lumabas ang military. Nandun si Ramos, nandun si Enrile, nandun si Hunasan, nandun yung Ram. Wala naman ngayon yun. Wala. Walang Hunasan, walang Ramos, walang Enrile. Natatayo para sa inyo. Wala. Nandiyan ang SPF. Nandiyan kami para sa inyo. Yes! Mabuhay na, sir! Wag ka lang. Mabuhay Wag na, na lang. sir! So, kaya kami tumatayo kasi may mali. Sobrang mali. Yung Filipino Guerrilla Forces nandyan para protektahan ang Pilipinong pamilya. Yun yung rason. Kasi nakita namin, no, nag-usap kami ni Commander Bukay, ni General Metral, general niya sa amin, na pangit, yung wala talaga hindi mo maasahan, wala. Eh paano, magugulat tayo isang araw, lulusubin na tayo. Mas maganda tayo. Hindi kami papayag na supiling tayo. Kaya nandiyan yung Filipino Guerrilla Forces. To defend the family, to defend the barangay, and to defend the country, and in so doing, yung armed forces, we will help them, at saka yung PNP. Yon. Then, pagkatapos nun, handa-handa lang, prepare lang. Okay? Okay, matakot. Ano tayo sunod? Meron ko sasabihin, ako ito kami disperse. Kami disperse. Okay. So, kwento muna ako, kwento. Bear with me. Tapos noon, yung balik ako doon sa EDSA. Pagkagaling ng EDSA, nasundan yung Cory Aquino ng Panay Kudita. God Save the Queen, Black Saturday. Nandun ako, nakikita ko. Yung iba sa inyo, wala. Yung iba nga, sila Commander Bukay, sila General Simoy, yung mga iba dito, nakita nila. Nandun kami. Yung iba nag-participate. 1989, yung pinakamadugo. Ito pinakamadugo. Alam niyo lahat yon. Kudeta. Pumunta yung dalawa kong kaklase sa akin. Sa bahay. Nabi, Iging ang kilala sa akin. Iging, kasi Enrique. Iging, kailangan ka naming sumali dito sa kudeta. Sabi ko, sinong iupo? Ewan namin, compartmented. Sabi ko, putang ina, mamamatay kayo? Mamamatay sundalo nyo? Hindi nyo alam kung sino iupo. Iba karapatan ninyong malaman kung sino ang iupo. Kasi ako, karapatan ko malaman. Gusto nyo pakinabangan ako, maging commander ako, hindi ko isasapalaran yung buhay ng tao ko para i-semplang mong ganyan, and then maya-maya ako yung magsasabi sa magulang niya o sa kapatid niya o sa asawa niya, sa anak niya, sorry patay na yung asawa mo, patay na. Nagkudita Pero hindi namin alam kung sino ko. That's why hindi ako sumali. No? Yung iba dyan na naninira, sila sumali. Ako di sumali. Why? Because at an early age of lieutenant, alam ko na may mali. Mali yung kudita. Mali ang mag-destabilize ng isang gobyerno. We are being paid by the people of the Philippines to serve and protect the people, hindi mag-kudeta. Kaya yan ang sinasaksak sa inyo ngayon ng AFP ninyo at ng PNP. Hindi kudeta, hindi dapat ganon, hindi mutiny, hindi incite to sedition, incite to rebellion. Kaya huwag ninyong asahan yung AFP ninyo
at yung PNP ninyo, nakikiramdam lang sila. It is expecting too much from them kung inyong aasahan sila. Sino ang aasahan nyo? Sino? Si Supremo. Tayo! Ikaw, Tayo. bayan! Not even me. Not Tayo even lang. me. Kayo! Kayo! Ikaw! Lahat kayo! We will draw strength from each other. Tayo! Wala tayong ibang asahan kundi tayo! Bansa natin to! Okay. 1989. Tuloy ko na. 1989. Kasi si Bukay, Commander Bukay, pagka nakita niya na medyo kailangan ko kaya nga. Pero okay lang, minamalat nga. Minamalat yung kapalit ko eh. Kaya, 1989, sinasali ko ayoko. Yung pala, kaya ako nilalagay sa isang ranger company, akin yung airport. Kukunin ko yung airport. Ano to? Kaya, hindi ako pumayag. O ayan, pumutok na yung 1989, buti ka na. Alam mo sabi ng mga klase ko? Sabi ko kasi, bok may pamilya ako. Inakarga ko yung anak ko. Kaka 1 linggo pa lang, kakalabas pa lang sa hospital. Ay, gusto nyo iwanan ko yung baby? Iwanan ko yung anak ko. Alam mo sabi ng lista ko? Bok, sige, diyan ka na sa pamilya mo. May pamilya rin naman kami, pero mamamatay kami para sa taong bayan. Wow! Pare, bad trip. Bad trip yun. Kinukonsesyon nyo ko. No? Kaya kayo, huwag niyo po konsensyahin yung armed forces. Sige, mamaya may announcement ako. Lumakas sa loob nyo. Ha? Kaya makinig kayo sa kwento ko. Totoo itong experience. Totoo. Kaya nga, doon ako kumukuha ng lakas ng loob kasi dinaanan ko. I'm sharing to you. Dahil nung sinabi ko hindi ako sasali, ayoko ng kusitang mali dyan. Ano nangyari? Naipit sila sa Makati. Naipit na sila. From Fort Bonifacio, lumapas sila ng Makati. And yun ang tinatawag na Makati 6, 1989. Okay. 1989, Makati 6. So, nung Makati 6, na problema na sila. Nagkakaupa ka na. And very bloody na. Ginagapang na. Eto ngayon ako, nakonsensya. Puta na, no? Mamamatay yung mga kaklase ko. Ako lang yung natitira. Ako yung nakakaya. Sige, sasama ko. Re-rescuein ko yung mga ka-ranger ko. Bakit? Gusto kong madinig ninyo to. Ang mga musang, hindi iniiwanan ang kapwa musang. Tama? Nanding, nandito ka? Nanding! Sama? Nanding! Yang musang na yan, matapang yan. Matapang yung musang na yan. Class 45. Matagal kong kasama to sa Davao. Kasama ko sa Davao. At hanggang sa nagsesecurity ko, magkasama. Tinanong ko siya kung gusto niyang i-secure si Vice President. Payag siya at yung ibang kasama. Payag siya. Okay? So kung may magsesecure kay Vice President, kilala ko to, sasamahan ako to secure Vice President. At yung mga ka-FGF natin, all over the country. 7 milyon yan. 7 milyon yan. Okay, tuloy ako sa kwento ko. Baka i-disperse tayo, na kailangan matapos ako eh. Tatong mga buhay to. Okay, so, dahil sabi ko, susundutin ko. Nag-aareglo ako ngayon ng rescue. Magre-rescue ako sa mga ka-ranger ko, 14 lang kami. Umanap ako ngayon ng mga ranger, si Tuginay, si Arat, pangalan ko sila yun, basta mga ka-ranger ko. Si Doktor, mga legend, si Paet, si Joe Paet. Mga instructor namin at mga legend yan sa ranger.
Ranger Regiment. Tinanong ko lang, sino sasama sa akin? Patay kung patay. Sir, kami sir. Opo, dyan na. Sasama sila, patay kung patay. Tama na ako dyan. Okay, sabi ko, ganito plano. Kailangan ko ng baril ng mga NPA. Yung mga recovered natin. Huwag yung baril natin, yung recovered natin NPA. Tapos doon, kunin natin, dali natin doon, mag-volume of fire tayo doon sa mga PNP na lumalapit. At upakan natin, then tapo natin yung mga baril. O sir, okay yan sir. Nakaplano na. Ngayon, nung lalabas na kami, sabi sa akin ni Sergeant Paet, sir, may problema. Ano yung problema? Yung susi ng armory, ayaw ibigay ni Colonel Dunda Matabalaw. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. May sabi ko, sir, bakit ayaw mo ibigay yung susi? Kailangan ko isusi. Sabi niya, hindi pwede, saan yung gagamitin yung susi? Kukunin niyo yung baril, hindi pwede, lalabas yung baril. Sir, mamamatay yung mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ng medalya mo. Tapos iwanan mo. Hindi naman dapat natin iwanan yung mga sundalo dyan sa Makati. So ano nangyari? Ang nangyari, away-away kami, biglang may tumapik sa likod kong ganyan. Si Captain Boy G. Pangilinan, class 79 PMA. Yung naging Bureau of, Katapang ngayon, Bilibid. So, siya lumapit, edikam siya ni General Enrile. 1 star pa lang siya. General Enrile, commandant namin sa PNA. Tapos sabihin sa akin ni Captain Pangilinan, bakit ang init ang ulo mo? Umaga-umaga. Sir, putang ina sir, ang daming general sa bansa natin! May bayag na tumayo! Uy, parang totoo yan ah. Parang totoo yan ah. Parang totoo yan ah. Ang daming general, ulitin ko, ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo. Okay. Huwag niyo nga sarin mga yan, kasi nagtatrabaho lang yan. Alam niyo na, kailangan magtrabaho. Mamaya, sasamahin sila sa akin. Ayaw nyo, huwag niyo papansinin. Kasi pagka nagkapikunan to, walang mangyayari sa atin. Na? Lubog ang bansa natin. Na? Pag ito nagkapikunan, magde-declare ako ng People's Revolution, yari silang lahat. Yari tayong lahat. Okay? So, mamaya muna. Patapusin yung kwento ko. Mayroon pa trailer eh. So, ano nangyari? So sabi ko doon sa mga kasama kay Sir, kay General Enrile. Ang daming general walang gustong tumayo, sir. Ako may bayag, sabi ni General Enrile. Sir, mamamatay ka doon, papatayin ka doon. Hindi, kasama kita. Sabi, ako sir? Oo, kasama kita. Nag-volunteer ka ngayon. Ay, hindi sir. Ayoko mag-volunteer. Ano ko makapili? Sasamahan kita? Hindi, government negotiator ka. Tawag ka agad siya, Colonel Abadia, class 62 PMA, lista niya, nasa J3 ng headquarters. Ang chief of staff noon, si Tevilla, Defense Secretary, si Ramos. Sabi niya, Misa, may bagong development dito. May nagpadala ng message sa akin, si Charlie Boy Bakuna. Sino yun? Galvez, class 85, nandoon sa Makati, nagpadala ng messenger na, sir, tulungan nyo kami dito. Yung si Boy Bakuna. Kung namatay siya doon, wala nang Boy Bakuna. Wala na. Wala nang chief of staff na Boy Bakuna. No? Pero at that time, he was a lieutenant. A second lieutenant. Okay? Kami, first lieutenant. Okay? So, sabi ko, sige sir. Gusto nila, magsuot ako ng itim, ng ranger. Bakit sir? Sabi ni Colonel Urgelio, G2PA, intelligence. Suot kayo ng ang kasama namin, 6. Kaya yung mga naninira sa akin, mga putang ina nyo, wala kayo doon. Wala kayo doon. Nandun ako. Sinagip ko ang Pilipinas ng Civil War. Na iyon ang ginagawa namin ngayon. Sinasagip namin. Diba? Okay, tuloy sa kwento. Galit eh. So, noon sabi ko, sir, 6 tayo. Sino? General Enrile, Captain
Pangilinan, AD Camp niya, class 79. Colonel Adan, Lieutenant Colonel Adan, CMO Battalion. Captain Ang, Intelligence, G2PA. Mista ko, si Lieutenant Dudong Paone, yung youngest namin sa klase. At ako, Lieutenant Tamutio Enrique. Okay, pasok kami. Pinagsusot ako ng itim ng Ranger. Bakit, sir? Para daw alam na Ranger kami. Papasok. Kaya ko hindi na kailangan, sir. Mukha ko ID. Mukha ko ID. Kilala ko mga tao na yan. I trained half of the soldiers there in Makati. Nakasama ko sa Mindanao, yung iba nakasama ko sa Cagayan Valley. At yung 400 dyan, tinuruan ko. Okay? Mga asintado, kaya asintado yun. No? Binabaril ko sila, tatamaan ko sila kung saan. Ito yung bulaklak, tatakbo sila. Dapa! Sasabihin ko ganyan, nakasniper ako. Dapa! Eh pagdapang ganyan, nakapikit siya. Tumigil ka! Anong tignan kung nakikita nyo? Bulaklak, sir! Bang! Wala na, sir! Wala na bulaklak! Kaya matitapang yan, mga yan. Sanay na sanay. Lutong-luto. Ngayon, bakit pagdating namin doon, nagwe-wave ng white flag si Captain Pangilinan. Tapos sabi ko, tigil, sakyan, dalawang sasakyan. Baba ako. Challenge kami ng password. Alam niyo yung password? Kinakailangan may counter ka. Pag sinabi Nara, sagot ka mahogani. Kung depende sa password na pinag-usapan ng mga sundalo. So challenge ako. Sabi sa akin, sir, Papa Whiskey, hold, who goes there? Papa Whiskey, password. Papa Whiskey, Nara! Alam niya, sagot ko. Hindi ko alam eh. Sabi ko, gago! Gago! Di mo ako kilala? Tapos sininagan ako ng flashlight, ng spotlight. Ay, sir! Ikaw pala yun, sir! Oo, nasisilaw ako. Tanggalin mo. Tapos nun, pasok na. Nandiyan ba si Lieutenant Kapuyan, yung mista ko. Yung naging NCIP. NCIP, tumatakbong senator ngayon. Iboto nyo! Si Captain Kapuyan. Ay, meron pang meron pang vlog eh. Vlog pa, may vlog pa. Boto nyo si mista ko, si Colonel Kapuyan. Laging NCIP. Okay, balik. Pagkatapos nun, pasok na kami, negotiation. Ayaw pumayag ng Ranger. May posisyon kasi. And then, nagpalitan ng mga opisyal, nakita ni General Rile kung ano yung problema. So, eventually pumayag. Baba na, nagkaroon ng negotiation. Number 1, walang ikukulong. Si Colonel Galvez lang, class 71, as the most senior. Walang ikukulong. Walang i-disband na Ranger Regiment. Walang i-disband. No? Lahat ng benefits ng namatay, nasugatan, ibibigay. Walang itatapon sa Mindanao. Yun yung mga negotiation. Tapos, babalik sa barracks. Ako nag-invento ng term, go back to barracks. Go back to barracks. Okay, nagkaayos na. Pagkatapos nun, bumaba na the next day. Masaya na. Magbabalik ka na. Nakagdo na sa green Tarustan, sa harapan, sa parking lot. Biglang sinabi ni Lieutenant Colonel Adan, tanggalin yung magazine, yung bala ng mga Armalite, tanggalin yung bala ng mga Ranger. Tinanggal nila. Tapos, unload yung bala na nakakasa. Unload. Tapos, nagdabugan na yung mga tao. Nagdabugan! Binahampas na yung bala na ganyan. At sabi ng mga Master Sergeant, kung yung mga opisyal natin susurrender na, kami na lang ang magtutuloy nitong gera nato, o labanan nato. Sabi ng mga sargento, walang nagawa si General Enrile, walang nagawa si Colonel Atan, Captain Lim, si Captain Pangilinan, lahat sila. Ako nakita ko, delikado, puputok yun. Kasi mahirap magpatakbo ng isa